We're so happy. Okay. At ang nabunot niya ay si Miss Lates Camille A. Ao. Okay. So to our judge, please do the honors of asking the question. Hi, contestant number 2, good evening. So my question for you is, ano ang kahulugan ng women empowerment para sa iyo at paano masusuportahan ng lipunan ang kilusang ito? I repeat, the question is, ano ang kahulugan ng women empowerment para sa iyo at paano masusuportahan ng lipunan ang kilusang ito? Magandang gabi sa ating lahat. Bilang isang binibini ang woman empowerment para sa akin, ito ay kahulugan na matatag. Dahil tayo mga kababaihan ay isang matatag na babae na nakakapagbigay ng inspirasyon at nakakapagbigay ng mga magagandang kontribusyon sa ating lungsod ng Cabuyao. Kaya bilang isang individual, kapuwenyo at bahagi ng binibining Cabuyao, gusto ko sabihin at tikayatin ang lahat na tayo laging manguna sa pag-iisip, pagpapahalaga at pagbibigay ng mga magagandang kontribusyon na pagmumula ng pag-angat ng ating mga sarili, ng ating lungsod at ng ating bansa. Nang sa gayon ay sama-sama nating mapapanatili ang mas maunlad, matatag at maunlad na bagong Cabuyao. Yan lang ang maraming salamat. Number 5, here's your question. Good evening, Tony Rose. Good evening po. This is your question. Paano sa tingin mo makakatulong ang beauty pageant sa pagtaguyod ng gender equality at women's rights? Ulitin ko. Paano sa tingin mo makakatulong ang beauty pageant sa pagtataguyod ng gender equality at women's rights? I believe that in pageants, both women and men are given the opportunity not just to show their beauty, but also their wits and their talents. So the way they are empowered through this pageant is that they were able to show that we are not just a pretty face, we are role models, we are an inspiration to the youth of Cabuyao. And beauty pageants are not just about beauty, it is about the empowerment of both male and female contestants. Thank you. Thank you so much. Let's get it at number 5. Magandang gabi. And your question. Hi, good evening. Are you okay? Yes. Okay, good luck. And here's your question. Sino ang iyong role model at anong mga katangian ang hinahangaan mo sa kanya? Again, sino ang iyong role model at anong mga katangian ang hinahangaan mo sa kanya? Magandang gabi sa ating lahat. Para sa akin, ang role model ko sa buhay ang aking ina. Dahil siya ang nagbibigay lakas sa amin, sa buong pamilya. At siya rin ang aking tinitingala bilang isang malakas na kababaihan. Kung kaya't bilang isang kabataan at anak, tayo ay magsilbing, ating linganin ang mga pangaral at pagmamahal ng ating mga ina dahil sila ang siyang magbibigay kalakasan sa atin sa araw-araw. At bilang isang kababaihan at binibining Cabuyao, nararapat na sa atin nagmumula ang maayos na kaisipan, pananalita at paggawa dahil ito ang siyang susi upang makalikha ng isang komunidad na produktibo at puno ng pag-asenso. Kung kaya't sa aking kapwa kabataang Cabuyenyo, sama-sama tayo magpalakasan hindi lang bilang isang kababaihan, kundi ng isang buong bayan ng bagong Cabuyao. Yun lang ang thought namin sa inyo. Candidate number 8. Thank you very much, well said. Good luck, Ivy. Magandang gabi, Binibini 30. Good evening, sir. Bilang ako ay taga-Department of Tourism, tatanungin kita about culture and heritage. Sa tingin mo, paano natin mapapanatili at maipopromote ang ating lokal na kultura at pamana sa modernong mundo? Would you like me to repeat? Sa tingin mo,
Paano natin mapapanatili at maipopromote ang ating lokal na kultura at pamana sa modernong mundo? We can protect and promote our cultural heritage by means of cultural education. Like weaving is a part of our culture and cultural heritage as Filipino. And as a model who work with fashion designers, I have firsthand witnessed how the fashion industry moved towards the advancement of technology by means of wearing the traditional clothes, because this is the mirror of our culture, heritage, and identity. As a Filipino, we can preserve our culture and promote our tourism by means of fashion, by means of health, by means of everyday in life, through using Filipino language, through using fashion as sustainable. That's all. Thank you. Yes, thank you so much. As Thank you, candidate number Ivy. 13. Candidate number 12. Good evening. I'll read your question in English and then in Filipino. How has technology impacted human relationships and communication? Again, how has technology impacted human relationships and communication? Sa iyong palagay, paano naapektuhan ng teknolohiya ang mga relationship ng tao at komunikasyon? Answer, please. I believe that relationships are broad. There's a relationship in friendship, in love life, and in family. And technology is a medium which is in a social media. Naniniwala ako na ang teknolohiya ang isa sa rason kung bakit tayo nagkakaroon at patuloy na nagko-communicate sa isa't isa. Ang teknolohiya rin na isa sa dahilan kung paano tayo nakikilala ng mga tao. Katulad na lamang ngayong gabing ito, hindi man sila narito, ngunit pakiramdam ko ay nandito sila at nanonood dahil sa pamamagitan ng live at sa pamamagitan ng teknolohiya ay nandito sila. Kung kaya't ako bilang isang binibining kabuyaw, naniniwala ako na ang teknolohiya ay mayroong malaking parting bagay sa ating buhay. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you very much, Binibini number 12. Plus, here you go. Good luck. Magandang gabi, candidate number 2. Ang tanong ko sa iyo ay, paano mo i-define ang tagumpay at anong mga hakbang ang iyong ginagawa upang makamit ito? Uulitin ko, paano mo i-define ang tagumpay at ano ang mga hakbang ang iyong ginagawa upang makamit ito? Bilang Ginoo, I believe trying is everything. You can try and try and try. We cannot be the best of the best, but at least you can try. There's a quote that failing is a part of the process of true success, but failure is when you stop trying. And success, makakamit mo siya kapag hindi ka tumigil sa iyong mga pangarap, sa mga tao naniniwala sa iyo, sa Diyos na may kapal. And ang mga hakbang na kailangan upang hindi mo ang mga hakbang upang hindi ka nabigo ay ang huwag kang tumigil. Mangarap ka, lahat ng bagay na sa tingin mo ay nag-a-align sa pangarap mo, gawin mo lang at huwag kang susuko. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, candidate number 2. Wag ka... Hello? Hello? Hello, Alfonso. Good evening. This is your question. English ba o Filipino? Gusto mo? Filipino ba? Filipino. Sino ang iyong role model at anong mga katangian ang hinahangaan mo sa kanya? I repeat, sino ang iyong role model at anong mga katangian ang hinahangaan mo sa kanya? Ang role model na hinahangaan ko ang aking ina. Kahit na siya ay nasa taas na, siya pa rin ang aking hinahangaan sa araw-araw. Dahil binibigyan niya ako ng lakas at gabay sa araw na aking ginagalawan dito sa ating mundo. Bilang isang kabataan, nakikita ko sa kanya ang lakas ng ang lakas ng ina, kung saan binibigyan niya ako ng importansya at katalinuhan sa bawat
pag-aaral ko dito sa lungsod ng Cabuyao. At bilang isang kabataan, iniikayat ko ang bawat isa na huwag kayong panghinaan ng loob. Gawin yung lakas ng iyong mga magulang sa araw-araw. Dahil ito ang nagbibigay saya at Thank you so much. Ginoong number 3. Take out time to give your question. Number 5, ito ang aking tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magbago ng isang mahalagang bagay sa iyong komunidad, ano iyon at bakit? Uulitin ko, kung bibigyan ka ng pagkakataong magbago ng isang mahalagang bagay sa iyong komunidad, ano ito at bakit? Good evening. These problems are not mere statistics. They are stories I see every day in my community. The Filipino youth, tayong mga Kabuyenyo, is the nation's greatest resource. We are the dreamers, the builders, and the change makers. Ang nais kong baguhin ngayon ay ang mga kabataan dahil sila ang pag-asa ng bayan. Let's rise together, not to solve all problems, but to embrace them as our opportunities. Thank you. Okay, Ginoong number 7. Are you okay? yes naman. Okay, relax ka lang. Good luck. And here is your question. I'll repeat it twice. Do you want it in Tagalog or English? Wala. Tagalog lang. Tagalog. Okay. Bakit sa tingin mo karapat-dapat kang manalo sa pageant na ito? At ano ang gagawin mo sa titulo kung ikaw ay mananalo? I repeat. Bakit sa tingin mo karapat-dapat kang manalo sa pageant na ito? At ano ang gagawin mo sa titulo kung ikaw ang mananalo? Naniniwala po ako na karapat-dapat akong manalo sa entabladong ito ngayong gabi sapagkat ako po ay mayroong purpose dito sa harapan nyo. At ito ang aking advokasiyang pinamagatang Urban Mobility Solution na naglalayong mamonitor ang trapiko dito sa ating bayan. Dahil bilang isang estudyante na commuter, danas ko po ang paghihirap natin sa pagko-commute sa gitna ng trapiko. Kaya naman, bilang isang Ginoong mamati, gagamitin ko po ang aking titulo upang magbigay alam sa mga kapwa ko kabataan. At naniniwala rin po ako na basta tayo'y sama-sama at may pagkakaisa, ito po ay magbubunga ng positibo at masaganang bayan. Kaya naman, aking mga kapwa Kabuyenyo, we move as one, Kabuyao. Thank you so much. Candidate number 7. Ginoo number 7. Liza Desagod. Okay? Ginoo number 14. Good luck sa'yo. At pakinggan mo ang iyong tanong. Hello. Yes. Good evening po. Good morning na, no? Morning, Faith. Kinakabahan ka ba? Medyo po. Ito yung tanong ko, ha? Ano ang pinakamalaking hamon na iyong kinaharap at paano mo ito nalampasan? Ulitin ko? Ulitin ko? Okay. Ano ang pinakamalaking hamon na iyong hinarap at paano mo ito nalampasan? Well, good evening everyone. I think the biggest challenge I face is how I express myself in front of many people. And I have overcome it by joining this pageant because I know that I have a purpose, and that is to serve and to inspire all of you Kabuyenyos, because I know as a candidate that I am an inspiration and I can be a representation for everyone and prove to all of you that as a candidate, I can prove to all of you that I am capable of making a contribution to the community and not just a display to the society. Thank you. Very well said, candidate number 14. Maraming salamat, Ginoo number 14.